kissing face, smiling face with hearts, romantic face. Hey guys, what's up? Anyway, Sean Minutes today. Halika, pag-usapan natin itong naging topic nila Ma'am Pam at saka Sir Marlon. So ayon sa kanilang na-share dito, may nakarating sa kanilang information pero it's yet to be verified ayon na rin sa kanila. Ito ay tungkol sa siguro pagdadalawang isip ni Teacher Stella sa pagpunta sa summon ng Supreme Court. Guys, I believe it was a summon. Hindi po sila nag-invite, hindi po uso sa korte ang invitation. Ang ginagawa ng korte ay summon. Hindi gaya sa House of Representatives or ng Senado, they will invite you to be part of something, of their investigation, of their I don't know what else, diba? Anyhow, so yun nga, may na-share sa atin dito sila Ma'am Pam at saka si Sir Marlon na pag-uusapan natin at bibigyan natin ng emphasis, no? Ang kanilang na-share sa atin dito. So, syempre, play muna natin ang ating So, ayan na nga. So, dito, ipi-play muna natin tong video na ito. Then, pag-usapan natin. An information na galit ang isang Still Akimbo. Pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress niya pinag-report or somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inopose ng Solicitor General yung Supreme Court, ang kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument sa BICAM anomaly. And tama, very timely yung pagtawag ng informante natin. Kasi kanina po mga around bandang hapon, alas 4, alas 5, naglabas naman ng istorya ang Philippine News Agency na isang government arm kung saan ay may inihaing may inihaing panukala ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court na pinapabasura na yung inihaing petition nila Attorney Vic Rodriguez dahil kulang daw ito sa ano yan? Pinapabasura? Oo, Pam. Anong outlet yan? Anong PNA, Pam. Philippine News Agency. Yes, isang news outlet or arm ng government under the Presidential Communications Office. Do you expect people to believe that? Pero hindi. Ang ina-attribute lang nila yung istorya doon sa inihain ng doon sa kahilingan ng Office of Solicitor General sa Supreme Court na ibasura. So why don't you, if it lacks substance, Marlon, or evidences, fatal procedural defects and for utter lack of merit. Hindi pa nga dinidinig, meron na kayong Kaya nga sinasabi ko nga, this was posted 3 hours ago Kaya ko sinasabi na medyo timely yung nakuha nating impormasyon. Kasi baka ito na yung sagot ng Solgen dahil baka nga napagalitan sila. Resulta. And medyo daring yun Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Ang kapal na mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office Ang tanong dyan, bakit magpapatinag ang Solgen? I mean, if this is true bakit ka magpapatinag sa boses ng isang congresswoman? Kung tutusin, they should be nice to you. Bakit? Unang-una, hindi para ikaw, what do you call that? Sigaw-sigawan. Dahil wala naman silang choice. Kung hindi ikaw ang mag-represent sa kanila sa mga kasong hinahain laban sa gobyerno. Di ba? Tapos gaganyanin ka, itatrato ka ng ganyan. Why are you allowing this, Solgen? If this is true, If this is true.
na kayo ay pinagalitan dyan ni Teacher Stella Kimbo. Diba? Why are you allowing people like Stella Kimbo to belittle your capacity? Diba? Bilang abogado ng gobyerno. Kung tutuusin, pwede nyo naman ipatalo yan. At the same time, makasuhan sila. They should be very nice to you. Dahil kayo magtatanggol sa mga kakapalpakan na ginawa nila. And the Solgen cannot do anything even if they file a petition to reschedule, to seek for extension, whatsoever. Ang huling magde-decide pa rin dyan ay walang iba, no? Kung hindi, ang Supreme Court. Diba? O, balikan natin sila hindi ko sinasabi, doon na source medyo dismayado ngayon. Na bakit mo sila papagalitan? Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito naman iniisip natin dyan, Sir Marlon. Pwede nating sabihin na lesser evil itong si Stella Kimbo. Okay, pwede nating isipin na she has less knowledge sa naging agreement as to why ganyan ang ginawa ng BICAP. Diba? Yun yung isang bagay. At the same time, pwede rin nating isipin na kaya niya sinabi o kaya niya inamin o kaya bakit siya nag-agree na merong blanco dyan sa BICAP is for her to be lesser evil. Unfortunately, because siyang umamin, siyang nag-agree na meron ngang blank spaces at pinagawa na lang nila sa technical team nila, no, sa technical working group nila, doon siya nalagay sa alanganin. I even said this sa ating mga naging commentary videos. Malalagay sa alanganin si Stella Kimbo for saying that. Ang tanong, sasagipin ba siya ni Speaker Romualdez, Tambaluslos, at saka ni dating chairman ng appropriation na si Saldico? Supposedly, si Saldico dapat ang pinatawag dyan. Diba? Did she voluntarily, ito pa another tanong natin, nung tinanggal ba si Saldico, did she voluntarily apply or was she appointed? Pinili siya, hinanpick siya. Kasi kung hinanpick siya, baka may plano. Diba? May plano maalagay siya sa langanin. Kung she voluntarily applied for that position. Person detected at Cambears. Eh, then ang laki-laki niyang tanga. Smiling face with heart. Kasi bibit-bitin niya yung weight na pwedeng mangyari dyan sa GAA. It's not something that she should be proud of. It is something that she should have thought of. Hindi ba? Bakit ka pupunta sa isang bagay? Bakit ka tatalon sa isang bangin na alam mong wala kang parachute, wala kang safety net, na pag nahulog ka, may sasagip sa'yo? Diba? Nag-agree ba kayo doon? Bakit nga papasukin ng isang bagay na siya mismo malalagay sa alanganin? Eto patanong lang naming ito to, no? Ang hinihingi, di umano, ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or i-delay ang hearing ng BICAM anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil kasi ang maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Yes. So, guys, this is... Alam niyo, sa totoo lang, even if this is patanong, this is what I can think and see. I'm very sure you will agree with me on this one. Even if i-delay pa ito ng Supreme Court, the very fact na siya ay pinatawag, the very fact that she's asking for extension or rescheduling, no, if this is true, again, kung totoo man ito, it is as good as sira na ang kanyang kandidatura. People don't like you. People will not vote for you. Diba? Mas inisip mo pa rin yung manalo ka
kaysa maging malinis ka. Mas malaki yung chances na ikaw ay manalo sa eleksyon kung haharapin mo ito head-on. Diba? Balik tayo kay Ma'am Pam. That is a question actually, Stella Kimbo. Itong question na to, ito direkta naman to. Kay Congresswoman Stella Kimbo, kung hindi man totoo ito, bukas po ang third floor studio para ibigay ang iyong panig. Doon ka na lang po kay Joey Cruz. Ayun, bukas din Bukas din yung kay Joey Cruz. Ma'am Joey, saluhin mo naman. Gaano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay or delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court. Pero Marlon, ang isa pang nakakagalit dito is the audacity of Stella Kimbo na pagalitan ang Solgen and Solgen's office. Para ipatawag mo. No? At para ipatawag mo at para sabihin na how dare you not oppose Supreme Court's order for my or her presence doon sa hearing Hindi na yan. Hindi natin alam ano bang dadaan ba ang budget ng ng Office of the Solicitor General sa APRO? Bakit ganun kakaano, no? Alam mo yung audacity mo, ganun na lang no? Ano ba Tagalog ng yung apog mo? Yung ganun nga katapang yung mo, 'di ba? Yung kapal mo. Yung kapal, yung apog yung kapal ng apog mo, yung buwisit na walang hiya ka. Nakakainis ka. Ballpen nga yun. Mikropono ilaan ako And ano nga kaya, no? Ano kaya ang gagawin ng Supreme Court sakaling hindi dumating ang isang Congresswoman Stella Kimbo at etong Office of the Solicitor General ngayon kay magpapile na ibasura yung inihaing petition, naka-scheduled na nga ang oral argument. So hindi Marlon, ang isa pang argument actually is yung hindi pa dinidinig, meron na kayong meron na kayong pag-i-impose na ito, this lacks merit and process something. Alam mo Pam, kasi kaya ganyan yan. Ibig sabihin, alam nila wala silang panalo. Pag nagpatuloy yung proseso, alam nila wala silang panalo, kaya una pa lang gusto na nila. Do you agree? Ako, I do agree. Wala nang gawing pagdinig patungkol dito sa BICAM anomaly. The Office of the Solicitor General has formally asked the Supreme Court to junk the petition challenging the constitutionality of 2025 General Appropriations Act. In an 89-page comment filed on Feb 27, Solicitor General Medrano Guevara urged the High Tribunal to dismiss the petition for its fatal procedural defects and for utter lack of merit. Baka pwedeng gamitin din niyang terminology fatal procedural defects and for utter lack of merit sa pagpa-file naman ninyo ng impeachment kay VP Sara. Actually, yun din sasabihin ko, di ba? Diba? Dapat itong ninyo. Pag kayo pwede ninyong gamitin, pagka kay VP Sara, hindi nyo, dinidedman ninyo. Pag kayo nakiusap na i-drop yung tungkol dyan sa pagiging unconstitutional ng General Appropriations Act, pwede. Pero kapag kay VP Sara, ano yung nagtitengang kawali? Yun ba yun? Nagbibingi-bingihan kayo. Wow, galing sa isang kapampangan. Hindi cook, pero eater. Yun ang, foodie. Tapos sa kanyang pipigilan to, ang daming, alam mo Pam, yung taong bayan, gustong-gusto marinig to at excited na dumating yung oral argument. Oo, yan tayo, di ba? Kayo, 2,260 na. Tapos, ang nagla-like, 655. Ba't ako kuripot nyo sa like? PH, nandyan ka ba? EB, nandyan ka ba? Pinagtulungan ako ng dalawang. Kinikwento mo nga kanina eh. Ang bad nyo sa akin, ba't ganyan kayo? Love na love ko kayo, tapos ako ginaganyan. Love kanila, Pam. Parang hindi. Kaya hindi ko nararamdaman. Kaya kanila ginagano. Hindi, pero gusto ko, actually, Marlon, that's why we also change our topic kanina, although natakil din naman natin kahit papano yung una nating gustong i-discuss, no? Kailangan magsalita ang marami, Marlon. Dahil lahat
gagawin nila, mapigilan lang ang grupo ng Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab na sumalang dyan at i-expose ang katotohanan. Yung mga taga, yung mga malapit po sa Baguio City, kung, kasi marami na nagtatanong kung kung pwede raw bang pumunta doon para manood. Alam ko kasi private, pero pwede naman sigurong tumambay sa labas para magpakita ng suporta, para magpakita ng puwersa na gustong-gusto natin madinig yung isasagawang oral argument sa Supreme Court patungkol dito sa anomalya sa BICAM. At saka ano naman din... Kung kinakailangan mag-rally yung mga malapit doon, di mag-rally kayo. Yung pakita rin natin yung suporta natin by listening to the audiocast naman ng Supreme Court sa kanilang YouTube channel. So, sabay-sabay tayong maging matalino at ma-inform ng katotohanan habang dinidinig yan. Dito tayo nakakita ng pag-asa na meron pa palang branch ng government ang matino. Kasi alam na natin yung executive bulok. Alam na natin yung legislative department bulok. Sa 20th Congress pa lang malilinis yan. Diba? Kaya bumoto ng tama. So, actually, Marlon, when you said na meron pa palang sangay ng gobyerno ang maayos, which is the, ano to? Once we filled a job, the contracts need to be signed by both parties. With Adobe Acrobat, I can send it to the candidate and the client for signing and be notified when the contract is complete. It's such a speedy turnaround. Romantic face. Move forward with a name, with a vision, with a first step. The right domain is out there. Get a hold of it and create your site. Discover easy-to-use design tools to use on social media and stay in touch and up-to-date with email marketing. Get online for free with GoDaddy. Itong Supreme Court. Sumikat din dyan at na-appreciate ng marami ang Justice Amy Javier. No? So, dyan natin nakakitaan ng pag-asa na meron pa palang mga opisyal na ang pagmamahal ay hindi para sa kanilang mga sariling intensyon, kundi para sa bansa. Yes. Pam, yung mga tanong niya, nakaka-touch, on point, direkta. At talagang nakaka-touch kasi alam niya, ito yung patungkol dun sa PhilHealth zero budget. Kasi alam niya na mamayang Pilipino ang nasaktan at matatamaan nung pagbokya sa pondo ng PhilHealth. And also because she said that ito sa PhilHealth pa lang natin siya talaga na-appreciate because ito pa lang naman yung mainit din na dinidinig, no? She said that for her, health is non-negotiable. Correct. Regardless kung isa kang mahirap na bansa o mayamang bansa, kung mahirap ang nagkiklaim o mayaman na nagkiklaim, you cannot say na, isang tabi muna natin ng health, gagawa tayo ng kalsada. Basta health is non-negotiable. Lahat tayo tinatamaan ng sakit. Higit lalo pa yung mga matatanda na. At karamihan sa mga justices natin, mga nagkakaedad. Siyempre, nagiging conscious na rin sila sa kalusugan nila. And alam nila, nararamdaman nila na sila, may kakayahan silang magbayad sa ospital. Pero may mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, at mga kababayan sila na hanggang ngayon, uhaw na makakuha sa pamahalaang Marcos ng maayos na serbisyong medikal mula sa gobyerno. Bakit, alam mo Marlon, ngayon ka lang na-realize, bakit niya nasabing non-negotiable ang health? At pagdating sa health, lahat tayo pantay-pantay. Kailan nangyari yan? Nung pandemic, Marlon. Correct. Nung mayaman ka, kahit mayaman ka, kung puno ang ospital, hindi ka ma-accommodate, di ba? Kung ikaw ay Ang daming mga prominenteng tao na namatay na lang sa tent.
Di ba? Oo. Ang ano rin dyan is, yung sakit na dumapo sa'yo, hindi naman niya kinilala kung ano ang Walang estado pinipili. mo. Walang Oo. pinipili. Kung class AB ka o class CD ka or E ka. Di ba? Lahat ng dinapuan, nag-suffer, maaring yung iba minalas at alam mo yun, tinamaan talaga. Yep. So, this is the time na the country cannot afford another pandemic such as the COVID-19, Marlon. Lalong-lalo na under this administration na walang ginawa kundi kumamkam at magnakaw. Pam, dapat nga may pandemic o wala, dapat prioridad ng gobyerno yung usaping programang pangkalusugan. Totoo. Diba? May pandemic, ang nangyayari, ang pina-prioritize nila, yung ayuda program na wala namang pandemic. Kundi, di ba? Walang pandemic, yun ang pinamimigay nyo, yun ang priority nyo. Ang pinakamasakit, ang PhilHealth Fund ipinondo sa infrastructure na funded na over and over again, sabi ni Ray Anthony. Tama, di ba? Yeah. Anyway. Sabi ni Jerry Cho Andrew, Miss Pam, nakita ko yung simpleng bumeso kay Miss Cathy B. Ako ba yun? Nabasa ko bigla. Vivian Gonzalez, Solid Duterte team tayo. Oo, actually. Anyway, no. Pero nga actually isang statement pa rito galing kay kay Castro, no, kay Franz Castro, no. Na sinasang-ayunan niya, yung sinabi, yung gusto mangyari ng Supreme Court. Ang tanong, bakit niya sinasang-ayunan? Ngayon, knowing that, ang mga kabaro niya ang malalagay sa alanganin dito. Pakinggan natin. Motion detected at the kitchen. Ayan, edi tama lang na harapin nila yon para magkaroon na rin talaga siguro ng jurisprudence or ng decision ang Supreme Court kaugnay doon sa BICAM kasi hindi nagiging transparent kasi ang BICAM. So sa pamamagitan nitong petition na ito, so parang sinasabi dito ni Franz Castro, naniniwala siya na may mga korupsyon na nangyayari sa loob ng House of Representatives. Is that true? Tama ba yung interpretation ko sa sinasabi niya dito? At yun nga, kailangan nilang humarap doon para makita talaga yung truth, no, behind doon sa binabanggit ng mga petitioner na tungkol doon sa mga blanco. Ayon pa kay Attorney Rodriguez, puspusan na ang kanilang paghahanda para sa oral arguments at paglalaanan niya ito ng oras kahit panahon na ng kampanya. Pangunahan naman ng Office of the Solicitor General ang pagtatanggol sa panig ng mga respondent. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. I think while Attorney Vic Rodriguez is very busy with this one, it is also parang it would be very helpful for Attorney Vic if we're going to campaign on his behalf. So kita-kita naman natin na sobrang siyang busy rito. Anyhow, so dito sa mga sinabi nila, Miss Pam, ni Sir Marlon, what do you call that? Ni Franz Castro, 'di ba? So dito obviously mukhang may katotohanan. Okay? Yung ay kwento, yung nasagap na balita nila Miss Pam. However, kung hindi man totoo ito, it is best nga na umattend si Stella Kimbo sa summon ng Supreme Court. Para siya rin mismo, if she really wants to be the lesser evil among the group, mabuti na yung umattend ka nang malaman ng taong bayan kung ano yung totoong score, kung ano yung totoo. Save yourself by attending. Do not save yourself by not attending. Diba? You cannot save yourself if you're not attending. Summon na yan eh. Total, ikaw rin naman na nagsabi na may blank space. Pinatotohanan mo yan. Diba? At nakahingi na rin naman ng kopya ang Supreme Court ng enrolled bill at ng original GAA. Doon magkakaalaman. Diba? Kung ano nga ba ang naisubmit. Sino ang nag-fill ng mga blank spaces na yun.
this will gonna be good for you, Teacher Stella. Mas magiging beneficial pa siya para sa iyo if you're going to attend the Supreme Court oral argument. Isalba mo sarili mo. Huwag mong isipin yung mga kasama mo. Dahil nung umamin ka na may blank spaces, yun na yung hudyat na sinasalba mo na yung sarili mo. Ituloy-tuloy mo na, ma'am. Diba? Ituloy-tuloy mo na. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na kung nag-agree ba kayo kay Franz Castro na to get over and done with this, umattend na si Stella Kimbo. Sa tingin nyo ba, magiging beneficial pa kay Stella Kimbo kung hindi siya attend? Anong mas mabigat? Yung umattend siya or hindi? Ako, para sa akin, gaya na paulit-ulit ko na nabanggit, mas beneficial para sa kanya ang umattend. At magsabi na lang kung ano ba yung tunay na nangyari. By that way, naisalba niya ang sarili niya. Huwag niyang protektahan yung mga kasama niya dahil hindi ka po protekta ng mga kasama mo. Diba? Agree ba kayo dun, guys?